nakipaglaro lamang siya kay Teddy. Pinanood lamang sila ng ballerina. Hindi ito nakipaglaro dahil mahiyain din pala. Pagsapit ng umaga, nakabalik na ang lahat ng mga laruan sa kani-kanilang lalagyan. Batid nilang hindi sila maaaring makita ni Peter na naglalaro. Hindi alam ni Peter na nagkaroon sila ng buhay. Pagsapit ng hating gabi, wala mang pagkakataong na ang sundalong lata na makausap ang ballerina ng gabing yon. Naisip niya na marahil sa mga masunod na gabi ay magkakaroon ng marahil sa mga susunod na gabi ay magkakaroon siya at ng lakas ng loob para kausapin ito. Isang araw, naglaro si Peter bago pumasok sa paaralan. Binuksan niya ang bintana at pinatayo ang mga sundalong lata sa pamasano ng bintana. Bago siya umalis ay ibinalik niya ang mga ito sa kanilang lalagyan. Ngunit nakalimutan na naman niya ang sundalong lata na may isang paa na iwan itong makatayo sa pasamano ng bintana. Nang umihip ang malakas na hangin, ang sundalong lata ay nahulog sa bintana. Bumagsak ito sa kalye. Hindi nagtagal, bumuhos ang ulan. Basang-basa ang kaawaang sundalong lata. Labis niyang inaasam na sana ay nasa silid palaruan siya kasama ang ballerina at ang iba pa. Marahil ay dito na ako buong araw. Malungkot
naisip ng muting sundalo. Sa kasamaang palad, dalawang bata naglaro sa ulan ang nakapansin sa kanya. Mabuti